Mapagpalang Tuesday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Tayo ngayon ay nasa May 5. Ayan. At tayo kahapon ay nag-start ng ating bagong topic dito sa ating Seeking God in the Morning na devotion. At ang naumpisahan natin na topic, no, nagkaroon tayo ng introduction kahapon. Kasama ko yung aking kuya. At ang title nito is Youth in Action. Ayan. Very exciting, no? Akala hindi lamang ito pang youth, no? In-explain kahapon. Kung hindi po ninyo napanood yung ating introduction kahapon, na para sa ating morning devotion, maganda ay panoorin niyo po yung ating replay, no? Dito sa ating Facebook page na Light of Life. At so ngayon, no, bago tayo magsimula, bago tayo magpatuloy dito sa ating morning devotion, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa napakagandang umaga na ito na kaloob mo sa amin. Maraming salamat, Ama, na muli kami ay may pagkakataon para magbulay-bulay sa iyong banal na salita. Kasyahan mo po nawa kami ng iyong banal na spirito. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ang lahat ng aming matututunan ay patuloy na tumanim sa aming puso't isipan. Tulungan mo, Panginoon, na ang mga salita mo na aming maririnig sa umagang ito ay patuloy na ikalago ng aming pananampalataya. At tulungan mo, Panginoon, na kami ay laging maging katanggap-tanggap sa iyong harapan. Patuloy namin hinihiling ang iyong gabay, ang pangunguna. Ikaw po nawang manguna sa iyong lingkod. Bigyan mo po ako ng karunungan na maipahayag ko ng tama at may kalinawan ng iyong mga salita. Hinihiling ko rin, Panginoon, na patuloy mong basbasan ang lahat ng mga nakakasama namin online, mga nanonood ng replay ng live na ito, na patuloy din silang lumago sa kanilang pananampalataya at ingatan mong kanilang buhay. Bigyan mo sila ng pagpapala, Panginoon, na kailangan nila araw-araw. At dinadalangin din namin, dinadalangin ko rin, Panginoon, na tulungan mo na sa ang dako man pumaroon ang bawat isa sa amin ay laging maramdaman ang iyong presensya. Patuloy din namin itinataas sa iyo ang mga mahal namin sa buhay, mga kapatiran na nasa trabaho, nasa paaralan, o ano man ang kanilang pinagkakaabalahan, Panginoon. Aplusin mo po sila, ingatan, at tulungan na sa susunod na pagkakataon ay makasama namin sila sa ganitong gawain. Hinihiling din namin, Panginoon, ang iyong mapagpalang haplos sa mga anak mo na dumaraan sa mga pagkakasakit at mga pagsubok sa buhay. Ikaw po nawa, Panginoon, ang tumulong, magpagaling, Panginoon, at tulungan mo, Panginoon, na mapagtagumpayan nila ang mga pagsubok na ito. Ama, lagi mo po nawa kaming linisin sa aming puso, sa aming isip, at maging karapat-dapat kami sa iyong banal na harapan. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Amen. So ngayon, tayo ay dive in dito sa ating day 1 nitong ating Youth in Action. Ayan. Tama, inexakto ko rin talaga itong topic na ito sa month ng May, kasi ito ay bakasyon na, no, ng mga kabataan. Tapos itong May, katulad nung na banggit ko kahapon, ay start ng aming parang sports fest dito sa sa Laguna. Meron kaming maliit na na sports fest na gaganapin. Pero ngayon ongoing po yung aming Vacation Bible School sa pangunguna ng aming dalawang teacher, si Teacher Hannah at saka si Teacher Christine. Ayan. So silang dalawa yung nagtuturo, and grateful, thankful, no, na dito sa Laguna ay meron na tayong mga teachers. Ayan. So eto nakapag-umpisa ako ngayon, no, ng ating gawain online. Okay. So dito sa ating day 1, no, para sa Youth in Action. Sisimulan natin ito, no, sa training camp na tinatawag, kung saan ang focus ay ang pagkilala sa ating head coach. Ayan. So day 1, ang title natin, The Head Coach. Sino ba itong head coach? Ayan.
So, dito sa ating week 1, no, training camp. Ayan, ito yung title ng ating topic for the whole week, no? The training camp, no? It is about discipline or internal discipline, no? Hindi ito yung pang physical discipline lang. Kumbaga sa sports, andyan yung physical discipline, no? Mental, emotional discipline. Pero ito more on spiritual discipline. Yan. So, basahin na natin yung ating Bible verse na ating pagbabatayan na matatagpuan natin sa Aklat ng Juan, Kapitulo 14, versikulo 6 o John chapter 14 verse 6, no? Sa Tagalog, ito po yung sinasabi. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Amen. Yan. Napakagandang Bible verse na ating pagbabatayan sa umagang ito, no? At ang mensahe, no? So siguro naiisip niyo na, no, kung sino yung ating head coach dito. So again, sino ba, no? Sino ang coach mo? Ikaw. Sino ang coach mo sa iyong buhay? Yan. Sa kahit anong sports, ang pinaka-importanting tao sa team ay ang coach. Yan. Siya ang nakakakita ng buong court, no? Siya ang may hawak ng strategy. Yan, kung nanonood kayo ng basketball, di ba, makikita niyo yung coach doon. Siya yung nag-i-instruct sa lahat. At sa kanya, no, sa kanya nakikinig yung mga players. Yon, katulad nga yung binanggit ko kanina. Nung kabataan namin, favorite namin yung yung team ng Pure Foods. Ayan. At doon sa Pure Foods, si Coach Tim Cole ba? Tim Cole na nakalimutan ko. Si Coach Tim, ayan. Siya na actually sikat na sikat hanggang ngayon, no? Hanggang international international games, no? Nakikilala na siya. So, nung time na yung makikita mo, meron siyang board, ganyan, lalagay niya, ganun, center, ganyan. Yan. So, yun yung coach, no? Pero dito sa ating journey, no, ang unang step, no, para sa ating action, no, kailangan kilalanin natin kung sino yung ating head coach. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Siya ang ating head coach. Sa Bible, makikita natin yung halimbawa ni Hannah. Yan. Kilala niyo ba si Hannah? Siya ang ina ni Samuel, ni Prophet Samuel. Alam ni Hannah na si Lord ang head coach ng buhay, no, ng kaniyang anak. So, bago pa man isilang si Samuel o si Prophet Samuel, ibinigay na niya to sa ating Panginoon. Mababasa natin yan sa 1 Samuel chapter 1 verse 28. Hindi niya kinulong, no, si Prophet Samuel hindi niya kinulong si Samuel sa sarili niyang pangarap. Sa halip, in-enroll niya ang kanyang anak sa training ground. Ano yung training ground? Ito yung training ground na nais ng Panginoong Diyos para sa kanya, no? Dinala niya ito kay Eli, no? Tama ba ako? Oo, kay Prophet Eli. Yan. Tapos gaya rin, no, ni Mary at ni Joseph. Tinanggap nila yung mabigat na tungkulin na gabayan si Jesus ayon sa plano ng Ama. Ayan, kasi dito sa mundo, no, nung nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesus, di ba? Ang kanyang mga magulang dito ay si Mary at si Joseph, no? So, sila, alam nila yung kanilang mabigat na tungkulin, no? Kasi kinausap sila ng anghel. Ay kinausap pala si Mary ng angel, no? At ganoon din si Joseph, no? Kaya alam nila yung kanilang tungkulin. Ayan. So, para sa mga youth, no? Minsan nakakalito yung laro ng buhay, no? Gaya ng katulad ng aking anak na si Christine, no?
ah, minsan no, dadaan ka sa point na hindi mo alam kung anong kukunin mong course, nutritionist ba, journalist ba, no, BMMA ka ba, o yun yung multimedia arts, no, o computer engineering, yan. So, normal lang, no, na malito tayo. Basta, ang importante is kilala natin yung ating head coach at siya yung ating tanungin. No, kapag si Jesus yung coach natin sa ating buhay, kahit magbago yung plano natin, sigurado yung ating pupuntahan. Yan. Minsan kasi 'di ba, napakadami mong gustong i-consider. Yan. Pero si Lord kasi, siya yung nakakakita ng master plan, no? Siya yung nakakakita ng buong court. Ayan. Kaya sa kanya natin ilapit yung mga pangarap natin, plano natin sa ating buhay. Para sa mga magulang, no, ang trabaho natin maging assistant coach. Aminado kami, no, ni Larry, no, ito ay mahirap na job description. Nakaka-tense panoorin yung anak namin habang nagdidesisyon para sa kanyang sarili, no, para sa anong pipiliin niyang school sa kolehiyo, anong pipiliin niyang course, no. Pero bilang assistant coaches, no, ang role natin, nating mga magulang, no, ay hindi piliin yung sarili nating play, no, kundi ilapit sila sa ating head coach sa pamamagitan ng panalangin, no, at paggabay. So, sa atin ng mga magulang, kailangan meron tayong oras, no, na ihingi muna ng tulong sa ating Panginoong Diyos, ipanalangin yung nakikita natin na kalituhan sa ating mga anak, nakikita yung mga, imbis na diktahan natin sila kung ano yung dapat nilang kuhanin, ipag-pray natin. Katulad sa aking anak na si Christine, marami kasi siyang pwedeng gawin. No? Dahil ako na-observe ko siya dito sa tahanan, marami siyang kayang gawin. Kaya niyang magturo ng mga bata. Ayan. Kaya niyang magluto, mag-experiment ng recipes. Ayan. Nag-i-enjoy din naman siya dun sa mga ginagawa niyang yan. No? Kaya niya rin na mag-layout, mag-design. Kasi kasama ko ngayon siya, no, sa aking work. At marami pa siyang kayang gawin. Kaya niyang magsalita, manguna. So, minsan, dahil sa nakikita namin na maraming kaya niyang gawin, doon din siya nalilito kung ano yung pipiliin niya. So, wala nang ibang way kundi yung mag-pray. Yan, ipag-pray. Sabi ko sa kanya, ipag-pray mo, ipanalangin mo kung ano yung gusto ni Lord para sa'yo. Ayan. So, sa atin, ng mga magulang, yun din, no? Imbis na diktahan natin sila na, alam mo, magaling ka sa ganito, o kaya, eto na lang anak ang kuhanin mo kasi dito kikita ka. Ganyan madalas sasabihin ng mga magulang eh. Malaki ang kita rito. Dito, magkakaroon ka ng magandang future. Dito, ganyan. So, mahirap, no? Kasi mas lalo tayong nakakapagpadagdag dun sa kalituhan nila. Kaya bilang assistant coach lang tayo. Hindi tayo yung coach. Si Lord ang coach. Kaya si Jesus ang coach. Kaya sa kanya natin ilapit yung ating mga anak. Ayan. So, ito yung challenge dito sa ating action or youth in action. Ayan. Challenge para sa mga youth. Okay. Kung ikaw ay nasa crossroads ngayon, nag-iisip ng school, course, or career, huwag kang magpanik. Ayan. Tumigil sandali at sabihin, Coach Jesus, Lord, ayan, ikaw ang daan. Ipakita mo sa akin, no, yung tamang court, yung tamang lugar, no, na dapat kong takbuhin, dapat kong puntahan, dapat kong karirin. Ayan. No? At para naman sa mga magulang, ipagdasal natin yung ating mga anak gaya ng ginawa ni Hannah. No? Isinuko niya kay Lord yung kanyang mga worries tungkol sa future ng kanyang anak. So, sabihin natin, no, sa ating mga anak,
no? Ipagdarasal kita, no? Dito sa desisyon na ginagawa mo. Naniniwala akong ituturo ni Lord yung tamang landas para sa iyo. Ayan. So muli, no, napakagandang paalala para sa atin, napakagandang unang araw nitong ating Youth in Action, no? Napakahalaga ng role ng mga magulang dito sa tinatahak, no, ng ating mga anak. So muli, napakagandang naumpisahan natin, paalala sa bawat isa sa atin. And bago tayo magtapos dito sa ating day 1 nitong ating Youth in Action, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa paggabay mo sa amin, Panginoon, sa pagpapakita mo sa amin na ikaw ang head coach naming lahat. Ikaw ang dapat naming sundin. Kami ay assistant coach lamang, kaming mga magulang. At ang aming anak, Panginoon, ay nangangailangan ng gabay mo. Ikaw po nawa ang magturo sa aming mga anak, sa bawat isa sa amin. Tulungan mo rin kaming mga magulang, Panginoon, na magabayan namin ng tama ang aming mga anak. Tulungan mo ang aming mga anak. Ikaw po ang magbigay ng karunungan, kalinawan sa kanilang pag-iisip, at tulungan mo, Panginoon, na magkaroon sila ng magandang future na ikaw ang laging kasama. Gayon din sa aming buhay, Panginoon, gawin mo kaming effective sa pagtitrain, effective sa paglilid sa aming tahanan, Panginoon. At Ama, sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito, at nawa, lagi mo po nawa kaming gawing karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. A blessed Tuesday morning po sa ating lahat. And napakaganda na umpisahan natin itong day 1, no? Actually, dahil 8 days talaga itong week, 7 days talaga itong week 1 natin. So tomorrow, baka dadalawang topic tayo, no, for tomorrow para mahabol natin yung ating na-miss na isa, at saka yung para sa ma-consume natin, no, yung para sa 2 days na extra natin. Ayan, so tomorrow, abangan po ninyo, no, ito ay 2 topics. Ayan. So muli, blessed morning po. Huwag po natin kalimutan manood later or sumama, mag-participate sa ating evening devotion sa pangunguna ni Sister Kathleen. Thank you po ulit. To God be all the glory. Take care and God bless.